Sa Europa at Estados Unidos, biglang naging usapan ang paghahanda para sa pagpupulong ni Donald Trump, Vladimir Putin at Vladimir Zelensky ngayong buwan. Dati may pahayag mula Estados Unidos at Rusya na walang magiging pagpupulong. Ngayong araw sa Europa, inihayag na sa G20 Summit sa katapusan ng Nobyembre ay matutuloy pa rin ang pagpupulong ng tatlong lider. Di kayo magugulat kung sino ang namamagitan sa mga ganitong usapan. Ito ang mga bansa sa gitnang Asya, Kazakhstan at Uzbekistan. Nakipagkita na ang mga lider ng mga bansang ito sa mga Europeo. Pagkatapos, pupunta sila sa Estados Unidos ng Amerika para makipagkita kay Trump. At mula roon, lilipad ang presidente ng Kazakhstan papuntang Moscow para makipagkita kay Putin. At lahat ng mga paglalakbay na ito ay nakatakda bago ang G20 Summit sa Johannesburg, kung saan maaaring maganap ang pagpupulong ni Trump, Putin at Zelensky. At ngayon, si Trump mismo ay nagsisimula na namang purihin si Putin sa publiko at sinasabi niyang isa itong matatag na lider at hindi biro ang makipagbiruan sa kanya. Sinabi pa ni Trump na ang Russia ay gustong makipag-ugnayan sa Washington dahil nais nitong makipagnegosyo sa Amerika. At sigurado rin si Trump na sa mga susunod na buwan ay maaaring matapos ang digmaan sa Ukraine kung magiging ayon sa plano ang lahat. Kasabay nito, nakatanggap ang Ukraine ng bagong batch ng Storm Shadow missile. Tinitiyak ng eksperto ng NATO na dead end na ang digmaan at hindi makakamit ni Putin ang malaking tagumpay para sa sarili niya. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe, like at mag-comment sa channel na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi Newson. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye na ibinigay. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo tulad ng donasyon, sponsorship o subscription. Kaya mukhang sinusubukan na namang ayusin ang pagkikita ni Trump at Putin. Ayon kay Alexander Stubb, presidente ng Finland at kaibigan ni Donald Trump, posibleng ang susunod na pag-uusap ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, United States President Donald Trump at Russian dictator Vladimir Putin ay sa G20 Summit sa Nobyembre 21-22 sa Johannesburg. Iyan ay sa South Africa. Ayon kay Stubb, kahit na wala pang palatandaan ng mabilis na tigil putukan o tigil laban, tuloy pa rin talaga ang mga negosasyon sa likod ng mga eksena. Marami lang talagang hindi pampublikong usapan ng mga panig. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Nilinaw ni Alexander Stubb na noong nakaraang linggo, nangyari nga ito sa likod ng mga eksena. Tinalakay niya ang sitwasyon tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, kasama si Pangulong Kassym-Jomart Tokayev ng Kazakhstan at si Pangulong Shavkat Mirziyoyev ng Uzbekistan. Ngunit pagkatapos nito, ang mga lider ng dalawang bansang ito ay dapat makipagkita kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Huwebes. At pagkatapos ay si Pangulong Kassym-Jomart Tokayev ng Kazakhstan ay makikipagkita kay Vladimir Putin. At ayon kay Stubb, si Tokayev mismo ang maaaring maging tagapamagitan, pansamantalang tagapamagitan sa pagitan ng Kremlin at ng kanluran, na maaaring maglatag ng pundasyon para sa hinaharap na pagpupulong sa Johannesburg. Ayon sa kanya, di nagbabago ang posisyon ng Finland sa digmaan sa Ukraine at kailangang dagdagan ang militar at ekonomikong presyon sa Russia para mapilitang makipagnegosasyon si Putin. At ayon kay Stubb, maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa isang pagpupulong sa pagtatapos ng buwang ito sa South Africa. CP, kung uunlad ang sitwasyon sa susunod na 2 o 3 linggo, maaaring sa G20 Summit sa Johannesburg, magpulong sina Putin, Zelensky at Trump. Noong panahong iyon, hindi nakikita ni Stubb at iba pang eksperto ang posibilidad ng pagpupulong ni Trump at Putin bago ang G20 Summit dahil nakansela ang kanilang pulong sa Budapest. At sa totoo lang, hindi na rin ganoon karami ang natitirang oras bago ang G20 Summit. 3 linggo na lang. Kaya naman ang lahat ay nauuwi talaga sa South Africa.
Si Zelensky ay ilang beses nang nagpahayag ng kahandaang makipagkita sa tatluhang pagpupulong kasama sina Pangulong Donald Trump at Vladimir Putin. Binigyang diin niya na hindi tatanggapin ng Ukraine ang kondisyong ipinipilit ng Kremlin. At noong simula ng Setyembre, di umano'y kinumpirma rin ni Putin ang kanyang kahandaang makipag-usap. Pero parang isang tunay na siga, parang batang tambay sa kanto. Ipinilit niya na dapat pumunta si Zelensky sa Moscow at maging handa sa pag-uusap, pero malinaw na ipinahiwatig ni Zelensky na hindi siya pupunta sa Russia o sa Belarus. Ngayon, si Trump ay nagpapakita na ng senyales ng posibleng pagpupulong, pero sa ibang paraan niya ito ginagawa. Hindi direkta, nagsimula si Trump sa pagtawag kina Xi Jinping at Putin bilang malalakas at matatalinong lider na hindi pwedeng biruin. Pareho silang matitigas, matatalino, at malalakas na lider na dapat seryosohin, hindi binibiro. Hindi sila dumarating at nagsasabing, ang ganda ng araw na ito, tingnan mo kung gaano kaganda. Sumisikat ang araw, ang saya-saya. Seryosong mga tao ito, matitigas at matatalinong mga lider. Pagkatapos, sinabi ni Trump na maaaring maresolba ang digmaan sa Ukraine sa loob ng maikling panahon, mga ilang buwan lang. Dagdag pa niya, naniniwala siyang gustong maibalik ng Moscow ang ugnayan sa Washington. Sinabi ni Trump na gusto ng pinuno ng Kremlin na si Vladimir Putin na makipagnegosyo sa Estados Unidos ng Amerika. Naniniwala siyang maaaring itulak ng kagustuhang ito ang Moscow na tapusin ang digmaan sa Ukraine sa mga susunod na buwan. Sa isang panayam sa Columbia Broadcasting System News, muling binigyang diin ni Trump na tila minana niya mula kay Joe Biden ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine at na tinapos niya ito. Narito ang CP. Alam niyo ba paano ko sila napahinto? Sa maraming pagkakataon, sa 60% ng mga kaso, sinasabi ko, kung hindi kayo titigil, magpapataw ako ng taripa sa parehong bansa nyo at hindi kayo makakapagnegosyo sa Estados Unidos. Bilang sagot dito, tinanong ng host, o pakinggan nyo, kung ganyan pala ka-epektibo yan, bakit hindi ito gumagana kay Putin sa sitwasyon ng digmaan laban sa Ukraine? Doon, sabi ni Donald Trump na sa tingin niya gumagana lahat yan, hindi lang natin nakikita ngayon. Spipin, sa tingin ko, gumagana ito kay Putin. Medyo iba ang ginawa ko sa kanya kasi hindi naman ganun karami ang ugnayan natin sa Russia kung tutuusin. Hindi siya mahilig bumili sa atin, siguro dahil na rin sa katangahan. Sa palagay ko, gusto niyang baguhin yon. Sa tingin ko, nais niyang ayusin ang relasyon at makipagkalakalan sa atin para kumita ng malaking pera para sa Russia. Para sa akin, maganda yon at gusto ko yon. Oh, tignan natin. Ibig sabihin, inuulit ni Trump na mainam para sa Russia na tapusin ang digmaan sa Ukraine, makipagnegosyo sa Amerika, at kumita. Kung gaano ito kaangkop kapag pinag-uusapan natin ang nababaliw na rehimen ni Vladimir Putin, hindi ko alam. Mahirap ang tanong dito. Samantala, magpapadala ang pamahalaan ng United Kingdom ng bagong batch ng Storm Shadow missile sa Ukraine para matiyak ang pagpapatuloy ng pag-atake sa mga target militar ng Russia ngayong taglamig. Hindi lang basta ipapadala, naipadala na nga nila. Sabi ng Bloomberg, naipadala na ang mga supply para matiyak na may sapat na high-precision armas ang Ukraine, habang inaasahan ng London ang paglala ng pag-atake ng Russia sa sibilyang infrastruktura. Habang tumitindi ang mga parusa laban sa Russia, sinisikap ng United Kingdom at iba pang mga kaalyado na ipakita sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin na mananatiling matatag ang suporta para sa Kyiv at hihigit pa ito sa kakayahan ng ekonomiya ng Russia na magpatuloy ng digmaan. Pero maaari ring alam ninyo na, ang hakbang ng London ay tugon sa pagtanggi ni Pangulong Donald Trump ng United States na bigyan ang Ukraine ng Tomahawk na missile. At hindi nalihim na matagal nang ginagamit ang Storm Shadow para sa mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya. Matagal nang nilampasan ng mga missile ang tinatawag na pulang linya ni Putin at tila walang bagong nangyari. Pati na rin sa NATO. Sa NATO, nagsimula ng ilahad ang mga argumento pabor sa negosasyon, lalo na si Admiral Giuseppe Christopher, tagapangulo ng Military Committee. Ayon kay Dragon, halos deadlock na ang digmaan ng Russia at Ukraine at nauwi sa estratehikong pagkatalo ang tangka ng Kremlin na makalamang. At sinabi ni Dragone na mananatili ang NATO sa tabi ng Ukraine hanggang sa araw na, ayon sa kanya, mapauupo natin ito sa mesa ng negosasyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Binanggit din niya na dahil sa malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine
Noong 2022, sumali ang Finland at Sweden sa NATO. Tinawag ni Admiral Dragone ang digmaan bilang estratehikong kabiguan para sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Kahit pa may mabagal na pag-usad ang mga Ruso sa labanan. Pinakamahalaga, sabi niya, hindi patalo ang mga Ruso. Paano sila magkakaroon ng isang kaalyado o papet na gobyerno sa Kiev tulad ng nangyari sa Belarus? Sigurado si Dragone na hindi magtatagumpay si Putin sa bagay na ito. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy!